mga direktor. At ito na, pinag-uusapan ang kanyang pagganap sa isang iconic role. The trending performance, ano? Yes, exactly, Sir EJ. And I must say, as an LGBTQ plus advocate, she allowed her character to be an icon of the LGBTQ plus community. Dati, ang kanyang karakter ay iniiwasan at kinatatakutan, but now her character became loved by Filipinos. Kaya naman, narito po ang kumatawan bilang Regina at Valentina. Let's all welcome Miss Janela Salvador. Hi, Janela. Ay, may pa-flower. Thank you. You are so stunning this afternoon. Gitna, yan na, Thank bongga. you. Please. Greet Bati everyone. lang. Left-handed ako. Ayan. Good afternoon sa inyong lahat. Thank you for spending time with us this afternoon. It's really nice to be here and to be able to chat with you. I'm looking forward. How does it feel that LGBTQ plus people in my community are considering your portrayal as something that is iconic today? You know, it was so unexpected na i-embrace ng LGBTQ community yung character ko. But it's such a wonderful surprise and I'm proud to represent this community. Thank you. Yeah. Balikan ko lang ha, when she was offered the role, hindi siya makapaniwala kasi medyo villain, di ba? Pero look how she performed in the last, 8 months, Janela. Ang sarap ng feeling na kaya mo pala, no? Kala mo hindi mo kaya at first na maging kontrabida to iconic superhero. But you made it. Congratulations. Thank you. I really fell in love with the character. I love Regina and I think she's one of the best characters I will ever portray in my lifetime. And you will never be forgotten, di ba? Lagi naming inaabangan kung paano ang magiging pasabog mo at kung paano mo i-express yung tinatagong galit dahil na rin sa kawalan ng pag-ibig. And I guess that's an important lesson for us given by Valentina. Then when we lack love, doon nagsisimulang magkaroon ng puot at galit sa ating puso. So love definitely should reign in our hearts. Yes, definitely. Taray, nanonood. I love it. Catch Maraming up sa I Want. Maraming salamat. Muli, Janela Thank you. Salvador. Herself. Thank you. Alright, picture daw na. Lalapit siya. Gusto mo sa'yo? Chika. Jakin eh. Naka-zoom ka. That's Kuya Sunny ng ABS-CBN Digital. Alright, and this is it. At ang ating pinakaabangan sa lahat, she made history being the Darna for 2022 to 2023, a character that will always live in our hearts, and definitely she gave Darna justice. Kaya naman sa hapong ito, isang masigabong palakpakan po para sa ating Darna ngayon. Narito po, Binibining Jane De Leon! Oh my God, look at her. Hello po. You are giving. Hi, Jane! Hi! Hello po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyo. Kasaysayan ang binigay mo. I think what Darna allowed us is to look into the history of how a Filipina should win a battle and how a Filipina should do her duties as a woman. Ngayon, marami tayong Darna na nasaksihan and naibasa sa iyo ang bato. And I'm sure nakita mo ang iba't ibang mga portrayals ng Darna. Now na ikaw ang gumanap, sino si Darna sa puso mo? Biglaan mga questions mo. Wala naman to sa briefing kanina. Go, Jane! Go ahead! Si Darna sa puso ko ay may mom talaga. Kasi marami siyang mga sacrifices na ginawa for us and for my family. And nagpapasalamat ako kasi kung di dahil sa kanya, wala ako dito sa sitwasyon na to. Yan. And speaking of mom, mommy! Chika lang, Wala joke. si mommy. Kaya naman, for sure, maraming mga nanay ang nakaka-relate sa pag-portray mo bilang Darna dahil nakita nila ang pagmamahal mo bilang isang anak sa iyong ina. Thank you so much. Thank you. There you go. At ito na po ang ating cast Okay, and picture daw directors na- ng Darna.
tayo muna isang photo muna solo and then together. Group photo, ayan. Our official hashtag for today is Darna Super MediaCon. Alright. Ayan po. Group photo, Sir EJ? We can Later do that na. later on. Okay. Yeah, marami pa tayong gagawin eh. Alright. Yes. Muli po, Team Bahay, narito po ang cast at directors ng Mars Ravelos Darna at sisimulan na natin ang And Q&A with that, round. thank you for coming. Chika, para na-press ko na tayo. Ito na po, to be facilitated by Sir EJ Salud. Of course, you may take your seat now as I call in my co-moderator, Justin. May VTR pa pala. This is it. We prepared never before seen on online and broadcast. Please watch this. Mas tumatayog ang lipad ni Darna dahil sa pangmalakasan niyong suporta. Gagawin ko pa rin po kung ano yung makakabuti sa mga tao. Marami na ang sumubo ng bato para sa Ding ang Bato Challenge. Kapag tinawag ko ang inyong pangalan, ang sasabihin nyo, Sir, ang bato, Darna! Hindi ako si Regina. Ako si Valentina. Million views on YouTube. Billion views sa TikTok. At patuloy na trending topic sa Twitter at Facebook. Consistent top trending show sa I Want TFC. Kasama namin kayong lumipad sa iba't ibang mall show. Pati buong universe ramdam ang Darna Fever. Kapamilya, kapatid at ka-A to Z. Maraming salamat sa nagsusumigaw na pagmamahal. Kayo ang aming tunay na lakas. Mars Ravelos Darna 8 p.m. Okay, ayan po ang patikim sa huling 2 linggo po ng primetime hit teleserye Mars Ravelos Darna. Ano na nangyari dito? Chika. Okay, at this point, joining me from Corpcom, of course, si Justin. Okay, ayan. Pakipa naman, bongga. Nakakatuwa seeing everyone today. The army members of the press ng kaibigan natin, they were supportive from day one and magpifinale tayo, they're still here. Okay, Justin. Ayan, on behalf of ABS-CBN PR, gusto po namin pasalamatan ng overwhelming support ng ating Diba? kapamilya, Galing. friends from the Oo. media. Ito yung media ko na hindi mahirap mag-invite. Like talagang ang dami agad nag-confirm. Anong At media ko nang mahirap invite? Charot lang. Hindi, I just felt yung excitement ng Joke. ating friends Oo from naman. the media na talagang makasama ang ating cast members this afternoon. And it's good din na wala tayong kasabay, kaya 100% ang Yes, attendance oo, natin. nag-cancel yung kasama. We are joined by 200 media po this afternoon. Wow. Joke, 90 lang. Okay. Ayan, we received 16 sets of questions from our friends from the media. Ang order po nito ay chronological. So, yung kung maaga po kayo nag-submit, definitely nasa unahang part May kayo. pagganon kayo. Yes. Bongga. And merong phone-in questions, pero mas maraming gustong magtanong ng live. Ayan. Oo, kasi sayang naman yung face-to-face media ko natin. Okay. Yes. Okay, for our first set of question, phone in. Ayan, kasi siya yung una nagpasa. This is from Reggie Bonoan of Bulgar. andito si Reggie. Bakit Pika di mo Pika phone in and pa? Bandera. Ayan. Oo. The first question is of course kay Jane. Ayan. Magandang hapon daw, sabi ni Ita Reg. Ang kanyang question ay, ano ang hindi mo malilimutang experiences dito sa Darna? And ano ang, what's for you after Darna? May nakahanda na bang projects? Jane, it's been a year, no? More than a year, right? Since actually 2019, Oo. when they announced it. So, parang 4 years na yata akong lumilipad na Darna yan. But anyways, about po dun sa question, ang hindi ko makalimutan, marami po eh. Actually, many to mention. Una sa lahat, yung mga taong naging parte sa buhay ko ngayon. Kapadirektor, staff, mga co-artist ko, yung friendship, yon hindi ko makakalimutan yun. And syempre, yung mga galos ko sa katawan ko, sabi ko nga, pumasok ako sa Darna na makinis yung balat ko, lumabas ako na puro bugbog yung katawan ko. And learnings from my kuyas, ate, mga director. And what's the other question? Sorry. Ayan, what's for you after Darna? Oh, after Darna. For now, nagpo-promo po kami. And after that, siguro, rest po muna ako for the meantime. And after that, marami naman pong mga nakaabang na projects. Mag-rest po siya ng 2 weeks and then resume Actually, ulit ng one new day. show. One day ang pahinga. Okay. Well, Ayan, just good. thank you, Jane. Ayan.
Ang question... Before that, I'd like to ask the three directors. Kasi nasa history na kayo ng Mars Rabilos Darna, nagtuloy ng teleserye sa ABS-CBN. I'll start with Direct Darn. How does it feel doing, kasi you've done a lot award-winning. In fact, tumanggap ka ng award last couple of nights ago for an original teleserye, but Darna is different. How do you feel about being part of the history nga na Queen Mela was saying kanina? Siyempre, isang malaking karangalan na mapasama dun sa grupo ng gumawa ng current Darna. Of course, di ba, napaka-iconic kasi ng programa at lahat ng karamihan ng mga Pinoy nag-aabang kung paano ipapakilala, kung paano ipapalabas si Darna sa bagong henerasyon. Kaya siguro maraming nagawang fantaserye, teleserye, pero isa to sa tumatak din sa akin sa career ko kasi nga napakahalaga nung kwento ni At saka Darna. may kids ka na, pwede mong i-share na. Yes. Nag-direct ako. I have two kids, parehong babae na nanunood talaga ng Dar. At maganda yung binibigay nitong learning sa kanila bilang mga babae at bilang mga lalaki pa lang, di ba? Bagay women empowerment na tinuturo ng Darna, nandun talaga. Kaya sobra akong proud na napasama ako sa programang ito. Thank you, Direct Darnell. Direct Bene. Ako grateful. Kasi from day one, andun ka na, di ba, Direct Bene? Hindi naman. Parang, Ng Darna. parang... Day 2 na lang. Oo, day two. Hindi, tawag dito. Grateful. Sobrang grateful. Tsaka, to be honest, ang sarap. Ang sarap ng feeling. Kasi You yourself as a dad, right? To ilang daughters mo? Oo, may dalawa akong anak. Tapos, it's also touching because it really affects you. Kasi, na-invite ako sa UP to talk. Ngayon, sa Binild. So, may mga talks because of Darna and sa iba't ibang bansa. Because, like what I'm saying, hindi lang tayo sa free TV. We are number 1 online. Tatak nyo yun. Diba? The We most are number searched 1 show. online. We are the most searched. We are the most watched. Kahit pag sama-samahin mo TV show ng ibang kung ano man, hindi na maabot yun. That's Direct Bene. That's always been... So tayo yun, Darna yun, di ba? Correct. Thank you sa mga bash. Thank you, Saya. Thank you for making... malaking dagdag yan. Tapos, at the same time, this is a full circle for me kasi ang sarap kasi I was part of the first Darna. TV show na Darna na si Angel Locsi. I was part of the creative then. And ang kasaya na ngayon. Sa GMA ito, Direct, Sa right? GMA, Aha. yes. And now, I'm directing. And for a filmmaker, Darna was a playground na sobrang sarap maglaro. Minsan ka lang magkakaroon ng ganitong show na ibibigay sa iyo yung lahat ng resources to play with. As a filmmaker, it was an absolute playground. So, ang sarap. Thank you, Direct. At thank you, alam mo, Direct, thank you sa extended help for promoting the show din. You know what I'm saying. Okay, Direct AS, Direct Abel. Ikaw pala yung ni Direct Chito, nagpile, kasama from day one, right? Okay. Isang malaking karangalan maging parte ng proyektong Darna dahil naalala ko nung bata pa din ako. Napanood ko yung mga Darna dati from Miss Vilma hanggang sa mga next generation ng Darna. So, isang malaking pagsubok at challenge din sa amin pero ang gusto kong balikan dito yung opportunity na to, especially nung nag-umpisa kami, para din makasabay at makakuha ng mga learnings from Direct Chito. And then, during the process ng paggawa, kasi yung generation ng mga nila Janela, nila Jane, nag-push din sa amin para makasabay kami dun sa hinihingi din ng kwento para magkaroon ng difference yung Darna before at Darna ngayon. Nalilinya ka sa women empowerment, Direct, from Ang Sayo Ay Yes, I guess, Akin, oo. tapos ito naman. So, I agree with both Director Nel and Direct Bene na isang malaking at magandang venue ito for us directors na i-explore ang aming mga kakayahan, aming experiences para ikwento ang bagong Darna. Okay. Nice. Okay, I think we're ready for more questions, Justin. Ayan, yung Magtabi na lang second tayo para question isang camera na lang tayo kay Kuya. Ayan, oh. Ayan, second question ni Reggie. Sorry, I just have to read the question. meron This is pa, for Char. the directors, no? Medyo intriga, yan. May napabalita raw kasi na dapat si Miss Regine Velasquez ang pasabog sa ending ng Darna. Kumbaga, maghaharap sila ni Jane. Pero, ayun, bakit daw po hindi natuloy? You know what? Ang alam ko, we already issued a statement, an official statement regarding that. And in fact, linlast na natin. That's pretty much it. Sorry, we cannot further pa na ano. An official statement is already issued or released. Okay?
Actually, you. for me, Go ahead. it was not an issue naman to begin with. Sadyang hindi lang talaga nagtugma yung schedule namin ni Ate Reg. I think that's very normal naman when it comes to lahat ng artist. And ginagawa niya yung rehearsal niya for her upcoming concert. And that time din kasi I had my endorsement shoots and shows. So we tried to adjust our schedules. Sadyang hindi na talaga kami pinayagan. But guys, please don't forget to support Ate Reg sa upcoming concert niya on February 17, 18, 24, and 25. Ayan. Solo concert ni Ate Reg. Thank you. Thanks, Jane. Ayan, to ask our next set of questions, tatawagin ko from Freebie MNL si Jimpy Anarcon. Of course, na-miss natin si Jimpy, previously with Pep. Talagang binanggit ko pa yung previously with Pep. Hello po, congratulations. Pero okay naman ang hiwalayan Yes, ng okay Pep. naman. Sharing lang, chika. Okay. First of all, congratulations po sa lahat, no? But I'll ask my question to Janela. I know, favorite mo. Syempre. Hi, Jimpy! Hello, Jaya. My first question for you, because this is your first kontabida role na ganito ang scale, di ba? So parang, what were your learnings ng having portrayed someone na hindi mo usually ginagawa? Now that the show is parang patapos na kayo and na-complete na yung experience mo. Actually, portraying Regina was really an experience for me. I will never forget the process of getting into the character. Una ko palang nabasa yung script and what she stands for. I knew I had to do it. And I think this role really made me grow as an actress. I don't think so. I know it did. It really made me grow as an actress. And it gave me the confidence that I'm really for this industry because I usually doubted myself before. Oh, seriously? Yeah. And yeah, this character gave me so much to learn from and for myself. Sorry, if I may share, it came at the time you needed Yeah. a work, right, Jaya? Yeah, it did. Ay, kinikilabutan. I was aware of that. Perfect timing and everything. Mhm. Super. Ayun, pero moving forward after this, Jaya, parang, would you still accept kontabida roles? Are you not afraid to be typecast? Or, paano mo susundan? Because Valentina is such an iconic role. I think it's crucial naman talaga kung ano yung susunod kong gagawin. Pero hindi ko naman iniisip yon. Ang mas iniisip ko kung maganda ba yung character, kung maganda ba yung story, mas dun ko siguro ibe-base. Hindi ko na... Okay din naman magbida kontra bida, honestly. It really helps you grow. At saka in-embrace niya yung look, looking hair color, binago talaga niya. Alisin mo lang highlights, balik na naman yan sa leading lady role. Mawawala na siya soon. Bait-baitan ka na naman doon pag wala yung highlights. Go, James. You have your next na ba after this? Sorry? You have your next project na? Actually, I'm gonna be working on my concert. Oh, yeah. Wow, After this, I heard yeah. nga. You're still with Star Music, right? Yes. Okay. Ayan. Congratulations, Thank Bea. you. And second set of questions po for the directors lang. How would you assess lang po your parang yung total performance ng Darna? Because syempre po kayo yung humawak, you've seen it raw and then you've seen it edited. Parang on your personal opinion lang, kayo yung humawak, you've seen it raw and then you've seen it edited. Parang on your personal opinion lang, paano sa inyo yung success or The yung show assessment? generally or individual performances nilang cast? Parang, direct you came in 3 months before, right? Mga even earlier, mga ganun. No, around siguro mga 2 months. 2 Last months 2 months before. nung shoot. Mhm. Yeah, initially, nanonood ako ng Darna lagi on screen. As in, nasusubaybayan ko siya. I never thought I'd be part of it. Nakita ko nga yung post ng wife mo. Talagang, you adore Darna. Yes. Siguro, sabi nga kanina, baka inadya na makapasok ako sa programa kasi I've been watching it since pilot. And hindi ko pinangarap na mapasama sa grupo kasi given Kasi busy ka pa. No, but it's alam mo kasi ang fantaserya, napakahirap po talaga gawa ng Sinabi mo. fantaserya. Especially during these times, ang daming references na mga foreign projects. Kumbaga, dati kasi wala namang social media na every single minute na lumabas sa air, nakakapag-react ang mga viewers natin. So, it's really a difficult time to air such a fantaserya at this point in television. Pero feeling ko
napanood ko siya mula simula hanggang sa napasama na ako sa grupo, naramdaman mo dun yung passion, andun yung talagang wanting ng message na mag-empower, magbigay ng magandang mensahe sa pamilya, especially yung mga individual characters, yung pagbibigay ng isang pag-aangat sa kababaihan na kaya rin nila talaga na mag-lead ng isang grupo, maging inspiration for everybody. So, that alone, napakasaya ko na naging parte ako ng Darna. Direk, Bene. Actually, nahihiya ako eh. Nakakaya kasi ang gagaling namin pala. Why not? Of course. Kahit saan ka magtanong ng parte ng bansa, nagpunta ako, Amerika, sa Canada, ganito. Pinapanood nila yung Darna, sorry Nakakahiya, di ba? Ang galing natin. And yan, salamat sa inyo na nag-promote nito, etc. Salamat sa lahat ng pumansin, bash, ganito, because you helped us improve. Di ba? And the industry needs that. Hindi naman pwede. Boring ng buhay natin kung puro tayo, ay, ang galing nyo, ganito. We needed that push from all of you guys who were saying both positive and negative. Because doon namin napatunayan na hanggang huli, we have billions of views sa TikTok, etc., etc. And it represented so much, hindi lang sa industry. Binuhay nito yung industry na sabi ng ABS, gagawa kami ng mahal, ng mahirap, pero susugal kami. Tapos ang gagaling, no? Gagaling namin lahat di ba? So, thank you. Alright. Thank you, Direk Bene. Direk Abel. Yeah. Yung access kasi natin sa Marvel at sa DC, ang bilis. Isang pindot na lang siya. So, yun yung unang iniisip namin nung nag-upisa ang Darna. Pero from our creative team at kaming mga directors, si Direk Chito of course, importante yung communication, importante yung planning para makasabay, para maibigay at maikwento ng base sa expectations din ng mga manonood. Okay, ayan, we heard from our 3 directors. Generally talaga happy sila, pinakamasaya si Direk Bene. Yeah. Obviously. Siya yung attorney ng show lawyer ng show Okay. Thank you po and congratulations. Ay, oo pala. You're good, Jimpy? Okay. Ayan, to ask our next set of questions, maybe call on Christian Rebaño of whatsup.ph. Where's Christian? Ayan, dito tayo para, kasi sorry may stricto lang kami sa kasi ginagawa namin, ina-efforta namin para magmukhang show talaga itong media ko na to. So, may FD tayo, may directors, ayan. Go ahead. So, hello po. OMG, congratulations po sa inyo lang. Malapit na matapos ang Darna. Ha, kailan? Chika. Oo. So, yung question ko po is kay Miss Jamie po. So, maliban po sa pagiging malakas, matapang, at mayroong tinataglay na kabaitan, ano pang magandang personalidad niya ang gusto mo pong i-adapt at dalhin sa next project mo? Dadalhin ko yung, katulad ng sinabi ko kanina, pasensya. Importante talaga yun na meron kang patience sa sarili mo. And yun, i-apply ko na rin yung mga values na natutunan ko for this show. Yeah. So, yung ganun din po yung question ko kay Ma'am Janela. Hello po. Oo, equally difficult yung ginawa nilang effort para sa show. Sorry, ano nga? Hindi nakikinig Natutulala ako. Bukod sa malakas, matapang at mayroong tinatagal na kabaitan. Kasi mabait din naman si Regina, di ba? Meron din siyang Ano pa pong magandang personalidad niya ang gusto mong i-adapt at dalhin sa next project mo? Ni Regina. Yes po. Madami. Si Regina naman talaga ay hindi masamang tao. She is also a victim. So I feel like ang pinakagusto kong dalhin sa kanya ay yung, ano ba yung tawag dun? Mga ahas. Hindi, yung confidence niya to stand for what she feels like what is right. Yung kaya niyang ipaglaban yung tingin niyang tama. Feeling ko yun yung gusto kong dalhin mula kay Regina. So, thank you po. So, yung next question ko po is kay Jan po. Kung din po, so yung ito po yung question ko. As a Dean character, anong scenes yung pinaka-paborito mo at nagkaroon ng challenges tayo gawin? At bakit? Minin mo, Z. Ano yung pinakamahirap na tumatak? Yung pinakamahirap po siguro yung first ding ang bato. yun lagi ko sinasagot sa lahat kasi bukod sa scene, sa pag-execute ng scene, nakakadagdag pressure din si Direk Chito.
Kasi po, grabe, parang bawal ka magkamali. Kailangan talaga focused ka. Tsaka, ayun, di naman siya masyadong mahirap kasi nagtulungan rin po kami ni Ate Jane. And, yun lang siguro. Sige, thank you Lahat po. minanina niya, Christian. Joke. Ayun lang po. You're Thank good? you so much po. Thank you po. Congratulations po ulit. Thanks, Christian. Thank you. Justin, next set of questions. And our next set of question is from philstar.com. We have Christopher Ayan, Ponel. si Christopher. Day off niya ngayon, kaya he made it. Rest day. Okay, go ahead, Christopher. Kailangan mo talaga i-point out yun. I know, right? Thank you, sir. Hello to everyone. Congratulations again on a great job well done. My first question is for Jane, but anyone also in the cast can also chip in. Darna has been a wild ride for all of you, and ngayon matatapos na siya. Would you consider na in the future ulitin niyo yung journey, whether it could be like a sequel series or maybe even a movie? Would you reprise your characters again? Kasi pwede, ano? Pwede, kasi Oo, no? actually open book naman siya. True. Yung story kasi ng Darna, continuous naman siya. And ang maganda doon, may mga, if ever na magkakaroon, hindi natin alam, baka movie or another series ulit. But of course, it's up to our bosses na, kahit pala kay Tita Cory and kay na Direk Lauren, in case na nanonood po sila. But yeah, if ever, I'll be glad and happy. Sana makasama ko pa rin sila, if ever. Yun. Gusto mo ba ako pa rin yung ding mo? Ay, Okay patay lang ba? tayo dyan. Parang ayaw na niya. Sa amin ka na nga nakatira. Ano ba yan? Ayan, thank Si you. Janela ba? Same question for Janela? Or If pwede- she can Oo. also answer. Janela, would you, parang nasagot mo na kanina, gusto mo pang gumawa? Hindi. Pero patay, yung character is already, sorry. Well, Regina's dead. I know. Ay! Oh my gosh! Oo nga, baka alam ko lang kasi yung plot. Pero sige, Pero go malay ahead. natin si Kung ano Valentina. lang yung pwede mo ikwento. Malay natin Jaya. si Valentina magbalik. So, why not? I'm open. Sa'yo nang galing, hindi sa akin. Okay, Christopher? And my second question is for Janela. And again, sobrang naging iconic ng role mo as Valentina and Regina. Like, tipong more people were drawn to how you did your take on a villain. Do you think going forward, more people will want to do villainous roles given how you And what do you think? What is your advice for those aspiring actors na gusto kong maging kontrabida tulad ni Janela kasi ang galing niya bilang Regina and Valentina. Kasi feeling ko kung saan ang gagaling si Christopher kasi lahat ng gumanap ng Valentina or ng Sherry Hill, you know how fierce, Yes, di ba? yes. Ikaw yung sweet-looking actress Exactly. na lumalove team. Yeah. Tapos mukhang sinasabi ni Christopher, parang nakaka-inspire ka pa ng other actresses na pwedeng sundan yung ginawa mo, Jaya. That's nice to hear. Thank you. Siguro, it would be an honor if people would look up to me because of how I portrayed my character. Really, because I worked hard on it then. I really appreciate it. Siguro, I want people to know lang that if people who want to act, na you can really portray on any role you want as long as you're really into it and you really put in the work. You can do it. Yeah. Thank you so much. Congratulations again to Thank everyone. you. Thanks, Christopher. Before the next set of questions, Justin, I'd like to ask LA and Richard and Mutia. LA kasi second teleserye mo pa lang ito and you won pa sa Asia. Ganun ka naka-ready mag-portray ng iba-iba na characters dito? Kasi dikit na dikit ka kay Jane dito, kay Narda, di ba? How did you prepare? Kasi foremost you are a concert performer, a recording artist. How did you prepare for this? Oh yeah, ako po to be honest, I really love what I'm doing and I'm really happy na nakilala ko po silang lahat. Sila Jaya, sila Jane, everyone in the cast of Darna, yung mga pogi kong director. Sobrang thankful ako sa kanila kasi lahat sila gina-guide po ako. Yun yung sobrang nakatulong po sa akin. Bilang baguhan na actor pa lang po, I really needed the help and the guidance po. Kasi ako personally, I really want to do my best and I really want to improve more pa po. Since this is just my second project po as an actor, I'm taking this as my learning pace po talaga. Tsaka someday po, I really want to show everyone what I got pa po. Kasi LA, ma-attach ka kasi Na-attach ka ng gusto sa Asia. Ngayon, how does it feel na
Hindi nyo kayo ulit magkikita or susunod na project na ulit? Well, ako, I'm really sure na silang lahat, alam kong magkikita-kita pa kami ng mga yan. Alam kong magsasawa sila sa mukha ko. Ayoko na namin makita. Lagi naman tayo nakikita. Oo nga, yun nga. Lagi naman kami magkakasama. Kaya, ang masasabi ko, nagkaroon talaga rin ako ng family dito sa Darna Diba? po. And I'm really thankful na rin kila Tita JRB sa lahat ng mga naging part po ng Darna. Especially yung buong ABS-CBN family rin po na I'm proud to say na baby nila akong lahat. Kumbaga ako yung baka na pinapalaki nila. Baka talaga ba? Opo, Hindi Ako pwedeng yung baka tuta. nila. O ano, din. Alright. Okay. Si Mutia kasi medyo nagulat kami. You're parang after a long time, ngayon ka lang ulit nagpakita. Ngayon ka lang, tapos sumabay pa kila Zijan, kila Cyril. Anong nangyari during the past years na you weren't doing anything showbiz related na? Dahil po sa pandemic, opo. And then wala pa po ako 15 years old that time. Ayo, hindi pala My pwede last mag-taping. show po before Oo. pandemic is Pamilya Ko. And then, nung nag-15 po ako, nag-guest po sa iWant. Kasama ko rin si Ate Jaya there. Ano to? Anong I Want Click, series? like, share po. Alright. Yes, It's a one day lang four-part, po, yes po. four-part series. Opo, and yun po, after that po kasi nag-TV5 din po ako for Nina Nia. So, kakabalik ko lang din po ulit sa ABS. And I'm super happy. Correct. Good to see you. Looking forward na marami ka pang gawin na. You know, this is your family. Yes po. Richard, medyo ito yung pinakamatindi mong exposure yata. Pwede mong sabihin na isa sa pinaka-challenging mo itong nagawa? Kasi first time mo bang gumawa ng ganyan na nag-costume, Challenging nag-makeup? siya kasi dual yung character. Correct eh. Wala tayong problem with the Rex. Pero yung sa Borgo kasi, naka-prosthetics siya. Oo, no? Parang record ko yatang naka-prosthetics 16 and a half hours. Grabe. Sabi nga kay Direk, yung sa Jollibee nga, tsaka si Ronald McDonald, Naka 2 hours 2 lang hours yata lang, tinatanggal. oo. So ako naka 16 and a half. Yun yung challenge sa akin. Laki naman yata ng chika. Joke. Wala nga eh. Doon yung challenge, andun yung... Yeah, sabi ko nga before Darna, ako si Derek, sabi ko before Darna, pag tinanong ko, ano ba hindi mo na-experience sa industry? After 30 years, sabi ko, halos lahat na-experience ko na, 30 years na ako sa industry. Pero after Darna, hindi, iba na sasabihin ko. Ang dami ko na-experience sa Darna na first time ko ma-experience sa 30 years na pag-arte ko. Especially pag Borgo ka. You know, yung disiplina, dinala ko sa next level. Kasi okay lang, naka-prosthetics ka, hindi ka makakain kasi you have something. Kaya pala nangayayat ka. Well, aside from the Borgo, nag-prepare talaga akong pumayat kasi I was expecting a lot of action scenes sa Darna. Anyway, so, after 5 hours, 3 hours okay ka pa. 5 hours medyo, makati na siya, marami ka naramdaman physically. 6 hours mentally, nawawala ka na sa mood. Aarte ka pa, nakikisama ka siyempre sa set. So you have to put your mind na sa relax na state na sa point na na makakatrabaho ka, makaka-function ka pa na maayos. Sabi ko nga di ba usually minsan may tayo trabaho na pagka hassle na siya, marami nang nangyayari. Sabi mo, hindi. Sinusweldohan naman ako dito, di ba? Ako, lumagpas na doon sa beyond that. Yung pag-condition ko sa mind ko. To the point na sinasabi ko, hindi. Yung iba nga naghihirap, wala makain, at least nandito ako. Beyond that, kasi after 10 hours, 12 hours masuot yun. Iba na yung sitwasyon talagang, imagine 12, 16 hours, no? Tapos iba-ibang location, iko-call ka doon, iko-call ka dito, iko-call ka doon. May malamig. Dinadagdagan ko pa talaga yung reklamo mo, Direk. Actually, hindi ako nagreklamo. Richard, sorry. Pagdating ng 15, 12 hours, yung isipin mo, sa Ukraine nga, ginegera sila, wala silang bahay. At least ako nandito pa ako maarte. Will I do it again? Malamang. Is it worth it? Not sure kung it's worth it or ano. Pero dapat ba ginawa ko? Definitely. Otherwise, question ko yung buong buhay. Ano yung feeling? Ano yung matututunan ko? Ano yung experience yun pag hindi ko ginawa? Hindi mo nire-regret Hindi ko nire-regret, definitely. Ginawa mo. I'll do it again. Oh, thanks for that, Richard. Okay, natanong ko na lahat nung Okay, very good. Justin. Ayan, our next question, phone into from Chad Rosete of Manila. Where's Chad? Ayan. Andyan? Hi! Ayan, doon nagpapabasa siya ng question, no? Or Bakit otherwise, ayaw mo magtanong? Arte mo. Chika. Love ko yan, For Jane, ayan, anong pakiramdam na patapos na yung Darna and how did it change your life? Parang natanong na yan kanina, Chad.
Chika, natanong, hindi. Baka iba na sagot ni Jane. Chika. Oo nga, Jane. How does it feel na medyo matatapos na sa TV? It's sad actually na kasi alam ko na marami pa kaming maibubuga and marami pa kaming kwento na ma-share sa lahat ng tao. And syempre, masaya rin ako kasi alam kong worth it lahat ng pinaghirapan ng mga tao sa Darna, especially yung mga tao sa likod ng camera. And yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, it's been 4 years na nandito ako sa sitwasyon na to, and I'm glad na binigyan ako ng strength ni Lord na matapos tong show na to. And with the other questions, Paano nabago ng Darna ang buhay mo? nabago kay si Jan pa lang, bagong-bago na. Joke lang. Bubog mo si Dito pa Zian, lang no? kayo na, Jaya. But, yon actually, totoo. Ang daming, simula naging Darna po ako. Una sa lahat, natulungan ko po yung family ko. Kahit pa paano, yun yan, nakaahon po kami, guminhawa po yung buhay namin, ganyan. And yun, I met a lot of people sa buhay ko kung sino talaga yung mga totoo. And sobrang bihira lang po talaga kasi sa showbiz na makakilala ng mga totoong tao. And yun po. Thank you. Okay, ang ganda naman no. Well said. Dahil sa Darna na gumanda ang buhay ko at ng pamilya ko. Beautiful. Okay. Kamusta na ba yung bangs ko? Baka naman Charit. Ayan. Varda, thank you sa bangs ko. Oh. Chika. Tama po ba, nandito si Sir Rex Ravelo to answer a question? Actually, he is, but later on, we get to meet the family. Yung mga tagapagmana po ni Mars Ravelo, they're joining us later on. That's gonna be a little surprise, but they're here somewhere. Somewhere. Andyan. May tatanong ka, pero mamaya na sagutin. Okay, Go, Justin. talaktawan ko yung question ni Jeff Oligar of Jeff Oligar TV kasi nasagot na yung questions niya. Next. Ayan, from fitness vlogger na si Joe M. Madrazo of Davao, nanonood siya sa live stream. Ang question niya is for Jane and Janela. Ano ang paborito mong stunt from the whole series? Diyos ko, ang dami nun. Jaya, marami-rami ka rin gawa, Iilan lang din naman. Ilan Mas lang. madami talaga yung Of kay course. Jane. Kasi gumagano lang ako. Correct. Kainis ka doon. Sino nagturo sa'yo ng mga nuances na gano'n, Jaya? Ikaw Which lang? one? Yung parang gano'n. Ako lang, invento ko lang yun. In fairness, ginagawa ng mga bata. Ano bang favorite stunt ko? Siguro yung first fight, like first combat, hand-to-hand combat namin ni Darna. Yung Sa Garden ba yun? Sa anong location yun? Ikaw yung Direk Abel Yung sa events place, yeah. Yung may sinabotaya akong event. Kasi first time namin talagang hand-to-hand combat nun. Sabi ko, sayang naman kung puro ulo-ulo ko lang yung gagalaw. Baka pwede naman ako mag-fight talaga. So yun yung favorite ko. Kasi at least, maganda naman yung kinalabasan niya. Yeah, maganda. It was good. Yeah. Did you ask na i-train ka for that para lang bigyan mo naman siya ng laban? I didn't get as much training as her, kaya siguro yung form ko din. Tsaka nare-restrict ako dahil yung costume ko hindi siya pang fight talaga. Kaya if makita nyo sa mga episodes na yun, hindi talaga maganda yung form ko. Pero I trained siguro for At least for a day or that two, day, oo. ganon. Okay. Hindi na For the masama. stunts. Yeah. Okay naman. Ikaw, Jane, ang dami mo. Ang Isang taon kang dami. nasa ere. Sinabi ko nga po kanina, puro galos na po yung katawan ko ngayon. Favorite, actually marami. Sige, you can mention ano naman. Yung una, yung ang hirap talaga, yung kay Direk Chito, yung unang transformation na umikot talaga ako. Yung Iconic ding, ang yun. bato. Yeah. And ano pa ba? Itong recent na ginawa namin ni Direk Abel. Sobrang daming puro ikot and iba't ibang klaseng harness. Actually, mapapanood niyo po yun this upcoming week and 2 weeks po. So, Marami, finale. ano pa ba? With Kira, with Luna, yung naglaban po kami. Ganda rin yun. Grabe po yun, yung Oo. basang-basa po kami and hinihila po talaga ako ng harness, ganyan, paikot-ikot. Marami po talaga pinagdaanan ko na lahat. Kaya hindi na ako masasaktan ng legs na lalaki. Charot. Okay, Janie. Si Jeff Ayan. is good na siguro. Or meron pa Yes, si for Jeff. Zijan naman, what's a line you won't forget playing as Dean? Sorry, ano pa ulit? Ayan. Ano raw yung line na hindi mo makakalimutan bilang si Dean? Ito.
sinabi ito ng nanay namin, si Nanay Leonor. Ang pinakamalaking kasalanan sa lahat ay kapag may kakayahan kang tumulong pero hindi mo ginawa. Ayan. That's my favorite line. Okay. Sinabi ni Leonor yon. Yes po. Sabi talaga. Chika! Opo, sinabi po. Alright. Oo naman. Actually, ano yun? Parang isa sa mga iconic line na kahit ako tumatak sa akin na ginagamit na nga ngayon ng tao, di ba? Kasi ang ganda. Sobrang may kakayahan ka, di ka tumulong. So, Kahit po sa para totoong kahit Totoo, sa oo. totoong buhay ma-apply mo rin po siya kasi. Oh, nice. Thanks, Leonor. Thank you po. Ayan, to ask our next set of questions, we have Sandy Kagurangan of Random Republica. Face to, anong tawag doon? Ano ba yun? Yung gaganyan. Personal niyang tatanungin. Dito, Sandy. Padaanin mo. Chika. Oh, taray ni Sandy, oh. Hello po, good afternoon. So, How old are you na? 19 po. Oh, 19. Okay. Wow. So first of all, I would like to congratulate everyone sa successful po. Alisin mo yung mask mo kasi Sorry. just for this moment lang. Okay, so my question po is for Miss Jane and Miss Janella. Ano po yung masasabi nyo sa mga fans nyo na siniship kayong dalawa? Since trending po. Kaya si Queen Mela kilig na kilig eh. Alam mo naman advocacy niya yan eh. Lagi na... First time nga namin gustong marinig exactly from you na sinagot niyo sa CV Patrol kanina, right? Actually, laging tinatanong sa atin to, di ba? Parang, I remember the first time I saw it, ako pa yung nagpakita sa'yo. Yeah, siya nagpakita sa akin. Yeah. Sa tweets pa yun. Pero even before the people started shipping us, we were already joking about it sa set. Na parang Kasi lakas marami ng chemistry natin. Marami kaming scenes na, syempre kinukuha kaming reaction shot. Ang tagal namin nakaganyan. Nakaganyan lang kami, sobrang tagal. So, parang, ayun. Ayun. Ayun lang. With dun sa mga fans, sobrang, yun nga, lagi namin sinasabi, sobrang unexpected talaga na sumabog yung Darlentina and Janella. Yes. Especially sa panahon ngayon, di ba, hindi naman natin inaakala na mangyayari yun. Yeah. And grabe yung pagmamahal na binigay niya sa aming dalawa ni Janella. Siguro, Actually, sila talaga yung grabe Pa-trending magpa-trend. gabi-gabi. Nasa stress Grabe. ako. trending lagi. Yeah. At may panuyo, electronic billboard pa sa New Meron. York. New York? Sa New York ba yun? Hindi, dito lang yun. Dito lang Umabot ba? kami ng New York. Sa Show Boulevard Oh pala, guys, sorry. New York na yung next Diyan lang sa happen. may sa may... Show saan ba yun? Boulevard. Ortigas. Ayan. Nagpakatotoo lang talaga kami ni Jaya. We're just like this. We are so thankful. And yun nga, like I said kanina, it was unexpected, but it's such an honor then to have the LGBTQ community like supporting you. Like, nakaka-warm din siya ng puso na you have them then on, like, nakakatuwa. Pati sana maging magandang tingnan yun for us, mga babae na walang competition na nakikita. Yes, we're just supporting Diba? each other all the way. Sana marami ring mga girls na Sandy, ganun. may dadagdag Support ako. each other. It was never planned. Our directors, paano nyo, kinagat nyo? Inano nyo? Pinatulan nyo? Kasi lumalabas na-appreciate ng fans eh. Ako gusto ko nga makita eh. Uy! Kasi hindi to plinano na makita yung tension No, not at all talaga. ng dalawa. If I may say, Direct Abel. Wala siya sa plano, but ako rin every time nagpiprieve and every time napapanood yung mga episodes, more on nakikita ko yung purity of heart. Yung pagiging honest nila as sisters, as pagkatrabaho, and as nare-represent kasi yung totoong, kung ano yung sitwasyon natin ngayon. So, importante na pure yung heart. So, siguro once nalaman natin, naramdaman natin bilang manonood na nandyan yung pureness, so madali nating sundan kahit sino man. It doesn't mean na kunwari babae sa babae or lalaki. Yun. Just follow our heart and The pureness of the heart. Okay. Yun pala, no? Yun something to say, being an LGBTQ+. Hindi, yun nga yung maganda, I guess. Parang another layer of woman empowerment to Yes. showcase that girls can love each other. And thank you for pushing pushing the boundaries na alam nating hindi intentional, but you gave hope to girls who love other girls Yes. na may space. And I feel like they rarely get represented. Like this side of the community rarely gets represented. Kaya they really clung on to us. Yes. Yeah. Kasi Laking kami tulong. we lift each other up eh. Yeah, nagtutulungan kami. Siguro another question, would you consider
doing a girls' love series, perhaps? GL. A GL. Of course, why not? Why not? Sana yung story eh. Yun. Meron na rin, di ba? Kasi it's all about the craft din naman, di ba? Kasi artist din kami. So, challenge din sa amin ni Feather. Tama ba yun, Sandy? Are you referring to, tama ba? Nasagot nila yung Yes tanong mo? po, yun lang po. Thank you so much. Thank and you. Congratulations. Okay, thank you. Thank you, Sandy. And to ask our next set of questions, we have Hannah Mallorca of Inquirer.net. Oh, finally! I want to meet her. Nice to meet you, Hannah. Nice to meet you. I only get to read your byline, your story. Thank you so much. All right. Okay, so congratulations to everyone for Darna. So this question goes to Miss Janela Salvador and to actually everyone. So you've taken on dark roles like Regina, Emma, and Valentina, and as well as light roles sa Oh My G and Be Careful With My Heart. So how do you manage to find the balance between the darkness and light when it comes to portraying your various roles? Kasi this came unexpected nga, di ba, Jaya? The balance. Actually, baliw po talaga ako. Hindi. How do I find the balance? Wala, I guess I really just get into the character. And inaaral ko talaga, like for example, kasi villains, they all have a backstory on why they turned that way. On bakit sila naging dark, ganon. So, iintindihin mo kung bakit siya naging ganon. And talagang kinakarga ko yun sa character ko. Kaya siguro, ganon ko siya nababalance. Ganun yung tanong mo, Miss Hannah. Yes po. She answered it right. Yes po. We can have LA. Kasi, tama ba? Pati the whole cast? Yeah, yung mga nag-various roles din prior to Darna po. Yung sweet... From sweet, tapos villain, or from villain to sweet. Si can be considered si Mutia kasi from di ba naging extra siya. How do you find the balance? Wow. Balance, wow. Patol. Hindi, actually po, yung Trisha po talaga na character ko, hindi lang po yung sa pagiging extra ko. Medyo na-challenge din po talaga ako kasi super, po siya matapang po si Trisha na lagi po siyang kung saan-saan pumupunta. Correct. Pinapasok niya yung mga Gabing-gabi na, facility. andyan ka pa sa Opo. kali. So, yun po yung parang naging challenge na. Kasi mostly po yung mga naging role ko as a sweet girl, binubuli, ganyan po. So, parang Serena. yan, opo, yung Serena, Pipe, Correct. ganyan. Oh my God, oo na. Lahat na. Opo, so yun po, parang medyo na-challenge lang ako na dapat ipakita ko yung medyo maarte na Solid enough. matapang, Husay. gano'n. So yun po. Si Ayun. Si Zina, rin. Hindi, okay ka naman eh. Consistently good ka Hindi naman. naman diba? po ako na naging villain. Lagi ka rin lang nasa gabi, curfew na. Yun po. Kasi siguro po kasi yun din yung naging kung bakit siguro kami nag-click ni Trisha kasi parehas kaming adventurous tapos mga pasaway kami parehas. Kami nga po yung nag-infiltrate ng facility. True. Kaya siguro yun po. Okay. Si LA never had, hindi pa valid yung role, second show pa lang to ni LA. Si Richard ang ultimate kasi, talagang... Ultimate. Di ba nagta-transform ka iba pang karakter eh. Go ahead, na ibang Yeah, actor. speaking of that, I'm very thankful sa industry na pinagkakatiwalaan ako ng wide range ng characters talaga. Something, I'm very, very grateful for that. Napag-usapan namin to within us, yung actors. When playing a villain, sa point of view lang naman ng audience, villain yun. As an actor, pag gumaganap, as an actor, wala pa akong ginanapan na villain. Kasi sa totoong buhay naman, except Borgo, kasi alien siya. Yun mahirap sa kay Borgo, ang daming pwede panggalingan ng motivation niya, ng ginagawa niya. Normally, sa point of view, sa totoong buhay naman kasi, di ba, wala namang ginagawa tayo na kaya ako gagawin to kasi masama to. Lahat tayo karamihan, 99.999%, kaya natin ginagawan at that moment kasi yun ang pinakatamang gawin. Kaya binomba ng mga terorista yung World Trade Center. Sa point of view nila, yun ang pinakatamang gawin. Kaya ako nagnakaw kasi at this point, ito ang paraan lang para mag-survive ako, ito ang pinakatamang gawin. So, that's the way I see it. Hope nag-work yun after 30 years. Oh. Yeah. Miss Hannah? Yes po. You're good?
You have more questions? Last na Go lang. ahead. To Miss Jane and Miss Janella ulit. So you're now being seen as role models to young girls and even the LGBT community when it comes to being confident and standing up for what's right. So how does it feel to be that kind of role model to your fans and supporters? Did you ever think na magiging ganun kayo? Na parang, di ba, fantasy, kala natin fantasy lang. Pero ngayon pala, kids look up to you. Nakikita yung mga naka-costume na mga bata. Pumupunta sa mall shows nyo. They're dressed up in Darna. Di ba? Go ahead, Jane. Malaking bagay po talaga yung natulong ng show, especially sa mga young ones. And ang advice ko lang sa kanila, just be yourself, accept yourself, and let go. Yeah. Sinasabi ko naman din kanina, it's really nice to be able to inspire people. I think that's what keeps us going on. We find inspiration in things. So, to be able to do that for other people, parang malaking bagay yun para sa akin. And thankful ako na kahit unexpected siya, maganda yung naidulot niya. Thank you po. Congratulations po ulit sa inyo lahat. Alright, thank you, Miss Hannah. Go Ayan. ahead. Thank you, Hannah. May question si Charmy Joy Pagulong. Andyan siya. She left na? Well, she requested to read her question. Sa tanong na actually yung isa niyang question, and the other question is for Mr. Rex Ravelo na mamaya pa natin makakasama. So lalaktaw muna ako. Let's call on Rain Fausto of Kapamilya Universe. Ayan, yung mga gusto kong ma-meet na mga admin ng mga Kapamilya fan page sa Facebook. Sila yung todo. Hi, what's his name again? Rain Fausto. Rain. Hi, Rain. Hello po, and hello po sa mga cast ng Darna. So, yung Darna po is yung first series na gumamit po ng soundstage. And tanong po to dun sa directors na ano po yung mga difficulties na hinarap nyo dun sa paggamit po ng soundstage. Nice. You can start with, direct nag-soundstage ka, Direct Darn. Ayan, pretty much silang lahat gumamit ng soundstage. Go ahead, Direct Darnel. Well, unang-una kasi, wala kang consideration sa weather. When you're doing a soundstage, syempre kontrolado lahat yan. It's convenient in a sense kasi kontrolado mo, malamig lang masyado. Pero comfortable siya mag-work pag nasa soundstage. And creatively, mas flexible mo, especially when doing chroma, yung mga effects, yung mga lumilipad. We do it all inside the soundstage. Mas safe siya kasi mas maraming taong nakaalalay and kontrolado nyo nga lahat. Unlike when you're doing it outside. Siguro, big advantage din yun kasi most of the scenes in Darna, ilang percent ba tayo sa soundstage? Around 60? Earlier, siguro mga 60-70%. So, malaking tulong siya kasi nga, hindi kami nauulanan, hindi kami naaarawan. Minsan, paglabas mo, ay, may araw na pala. Mga gano'n. Pero, nakakatulong siya ng malaki yung soundstage na ginagamit ng Darna. Direct Bene, medyo tumodo ka rin dito sa soundstage, di ba? Actually, ako lagi nagsabi, soundstage na natin yan. Talagang pinupush mo. Doon natin gawin kasi I just came from Universal and Warner sa LA. Tag dito, I just came from there. Tapos I did the tours because I really wanted it. And if you go there, makikita mo yung monetization nila sa mga sound stages. And it's the future. Sabi ko, it's like, sa akin sobrang amazed ako and sobrang grateful ako na isa ako sa unang gumamit nito. Kasi ang laki ng potential ng soundstage. And we should develop that because yung mga malalaking productions, they do it there. And yung potential niya sobrang laki. Yung even for for teaching yung future, yung mga we should have a tour nga sa EBS how it's being done because din yung ginagawa sa States and you pay for it. Ang mahal, it's $79 sa Warner. Dito sa is $139. So, can you imagine if we can do it here? Ang dami nang matututo, kikita pa, tapos maganda pa siyang, yung entertainment value niya maganda, and mapoprofessionalize lalo yung ating industry. Because wala kang consideration ng ulan, etc. Yung mga overtime, etc. May iwasan yun eh. You can do it on time kasi nga wala kayong weather conditions na kinukonsider. Thank you, Direct Bene. Direct Avel. Pa-share ng mic na nalaglag yata ni Zijan kanina. Nasabi naman ni Direct Darnell and Direct Bene, but siguro idagdag ko lang, aside from yung controlled, yung environment controlled yung set, in terms of planning, kasi like for example, pag location talaga, pupuntahan namin during shoot, naiba yung plano mo. No? Kasi syempre, hindi ka pwede mag-harness dito, hindi ka pwede magpalipad dito, but
with our soundstage, since sa tagal namin, medyo kabisado na namin siya, in a way, sa planning at sa pagiging precise and economic sa shoot, pabor na pabor talaga sa Talaga show. direct. Pwede na pala kayo mag-masterclass on soundstage shoot, no? Filmmaking. Mahirap ba umiyak pag ganun kalamig? Janela, Jane. Ayun talaga Actually, ang tanong ko. Yung eksena namin ni Sijan, yung first eksena natin sa Tapos ospital. doon madalas yung chroma. Paano bang ang lamig-lamig? Akala namin ni Tita Rio, nag-internalize na siya. Yung Kasi pala. ganyan siya. Trivia. Yung nabaril ka, that scene Nabaril po ako ni... ng, yung alien, Martian? yung alien gun. Tapos sinugod ako sa, ospital. So akala namin Tita Rio, nag-internalize na siya. Anong First day internalize po na yun, siya? first day, first sequence. Nanginginig siya na ganyan, no? Yun pala nilalamig siya. Sobrang lamig po, Tito my EJ. As in, Soundstage pala yung scene na yun. Opo, yung... Hospital Nakahiga lang scene. po ako sa stretcher. Tas nanginginig lang po ako, kala nila talaga yung tinamaan ako ng baril. Yung pala, nanginginig lang ako sa lamig. Ikaw, LA, the soundstage experience, medyo day one nandun Opo, ka na. malamig talaga po dun. Pero nakahanap naman po ako ng kayakap, kaya okay naman. Hindi ka nga nagkatuluyan ni Narda dahil di ba? Ay, mamaya na lang yun. Okay. Mutia, nag-soundstage ka na? Oo, ang dami nakita. Paano, di ba? Yes Yung po, bahay mo? nag-soundstage po. Opo, yung kwarto Kwarto mo? ni Trisha, yung apartment po ni Trisha. Soundstage din po yun. Super lamig po talaga. Lalo po, di ba si Trisha, short, maarte, ganyan. Pero ano po, masaya kasi mas mabilis nakukuhanan yung mga eksena po kasi nandun na sa loob lahat. Ayun po. Richard, medyo malamig naman pala. So, anong dapat dun sa 16 hours? Chika, kasi Nasa ano lahat, ko, di ba, yung halos first part ng green Borgo ko, room. wala sa soundstage. Ah, wala ba? Nasa labas ang Unfortunately, nasa labas soundstage. ako sa initan. Yeah, seriously. Ah, For some reason, yung first part, wala sa soundstage. Kasi yata puno na, direct, no? Oo, Sobrang dami na kasi. So, studio, yeah. so ang daming Anyway, sets. yeah, yung question. Nasagot ka ba? Ande, About the soundstage. mahirap pag mag-soundstage shoot or hindi kanina kasi pag iyak, okay. ikaw naka-costume. Kahit naka-costume mo, hindi talaga yung katawan ko. Maano ako sa init. Okay. Nag-enjoy ako sa soundstage. Mainit ka. Diyan nga. Mainit. Oh, chika. Nag-iinit. Nag-enjoy ako sa soundstage. With or without the Borgo costume. Nagmamatch, no? Yung sagot ng director tsaka ng cast ni Queen Mela. Okay, we're ready for more questions. Ayan, are you good, Rain? Ayun pala, Rain, you're still there. Sorry naman, daldal ko eh. Siguro po, Go ahead na. masisingit ko lang po kay Miss Jane De Leon na playing the role of Darna, ano siguro yung, ano yung wala ka na dapat meron ka? Wala ako na dapat... Siguro during nung Darna, dapat nakadamit ako. Joke lang. Nakatupis kasi ako dun eh. Wait, what do you mean nawala ako? Like Darna or myself? As myself? Darna po. Kung wari, sa traits niyo po, personality or whatever. Wala kay Darna ang manakit ng ibang tao. Kasi napaka lambot ng puso niya eh. Isa yun sa weakness talaga ni Darna, which is good, di ba? Na inuuna niya lagi yung ibang tao bago ang sarili niya. So yun. Thank you po. Thank you, Rain. Thank you, Rain. Next naman Rain or shine. Yes. Walay lang, chika. From What's Up PH, we have Alfred Aaron Mali. Hi! Hi! Hello, Congratulations po. For my question po is, first question is of course for Miss Jane po. Siyempre si Darna kilala talaga siya bilang mabait, masipag, matulungin. Ang tanong ko lang, and siyempre marami rin curious, and siguro iba rin curious dito. Being a Darna, may something ba na ayaw mo or do you hate something about being a Darna? As a person Wait, as a or as character? As a character. Character? Yun, actually same lang yung sagot ko kanina. Kasi Hindi manakit. napaka, lambot talaga ng puso ni Darna. So, yun yung hinaharap lagi sa akin ni Borgo. Yung family ko, loved ones ko. Kaya sobrang dami talaga nangyari. Dito malalaman kung paano haharapin ng character ko at susolusyonan lahat ng problema. Lalo na kapag ginamit niya yung mga mahal ko sa buhay. So, yun. Thank you, thank you. Kay Miss Janela naman, if given a chance to choose between the roles of being a Darna or Valentina, would you choose to be a Darna or remain as Valentina? I would remain as Valentina. Why? Because Jane is Darna. Chika, Ako sumagot.
Charot. Pwede naman palit kami. Ako naman si Valentina, siya naman si Darna. Mahirap. Pwede rin naman, isang episode, Oo. special episode. Isa lang. Pero kasi nag-green Darna ka. Di Oo ba? nga, dapat Correct. nag-Valentina ka. Correct. Oo nga. Next time, Ay, yan ang gusto Halloween. nila. Parang may Oo request nga. ang fans. Go ahead, Nak. Sorry. Last na, parang... Nasagot ba? Yeah. Simple sagot mo lang siya. naman. Parang gusto ko lang ma-expound. Like, si Valentina, di ba, parang kabaliktaran lang na parang si Valentina yung masama. What do you love about Valentina? Na bukod sa pagiging mabait niya nga. Ako, what do I love about Valentina? Yeah. Not Regina. Yeah. Masakit siya sa ulo eh. Ano ba? Oo nga. Ako napaisip din ako. What do I love about Valentina? Meron. Ano? Yung mga ahas mo. Sila Oh, I Cora. love my snakes. They're so maarte and gay. I love them. Na yung lumalaban personality. Do you like that? Kay Regina, pero kasi si Valentina, pumapatay siya. So, I guess, hindi yun Hindi yung mo gusto sa gugustuhin. kanya. Oo. Mukhang The wala snakes- siyang gusto. The snakes talaga. I love my snakes. Actually, nandito si Varda, yung isang snake niya. The snakes are Andun giving. siya, Seryoso ba yan? sa likod. Si Varda. Our makeup direct consultant, si Miss Bard. Nasagot na. Yeah, that's all for my question. Yehey, thank you. Thank you, Aaron. Next, si Teen Bailon of pep.ph. And please come forward. Lapit Team? ka. Forward tayo, be? Namimiss ko yung ibang mga usual natin. Sige, later on, we have time for them. Hello po. Ayan, for Jane and Janella yung question ko. Since yun nga, unexpected sabi niyo yung friendship niyo. So, anong bagay ang nakita niyo sa isa't isa at naklik yung friendship at closeness niyo? And paano to nakatulong sa eksena niyo? Before Darna, were you like, chika-chika never talaga? No, parehas kami introvert. Okay. Actually, maganda to. Itong Maganda sagutin. Magandang Go ahead. sagutin tong question na to. Sige, go muna. Actually, hindi talaga kami friends bago mag-start tong Darna. And we're both introverts nga, tulad ng sabi ni Jane. So, if we're gonna be totally honest, hindi kami agad-agad nag-click. Nag-click. Yeah. Awkward. Hindi naman kami nag-away or anything, pero awkward siya nung una. But we both made an effort to be able to break each the other's walls. walls. Oo naman, di ba? Talagang nag-bond kami. Pag walang taping, magme-message yung isa, "Uy, you wanna hang out in my room?" Ganyan. Movie Let's watch a tayo. movie. Yeah. Until we eventually became comfortable with each other. And talagang, I think, our friendship is for keeps. Like, hindi Yes. kami pang Darna lang. Hindi siya Nakahanap pang ako ng showbiz lang. Like, Hindi kayo taping friend. hindi kami Yeah. taping friends. Actually, lahat kami. Katulad nga Oh. ng sinabi ko, si CJ nakatira na sa bahay ko. Ngayon lang siya umuwi sa bahay. But anyways, about Tambay din sa sa bahay. friendship namin ni Jaya, yun yung process ng pagkakaibigan namin together. Kasi since before Darna or before pandemic, nagkakasama naman kami sa mga events or shows sa Hi, hello lang. ABS. Hi, hello lang. But we're not that so close talaga. And naging challenge din naman din sa amin. And dun kami nagkaroon ng hope talaga na hindi lahat ng mga makakasama mo magiging competition mo. And maganda kasi nagtutulungan kami. Like, I think mas bagay sa yung ganito. Like, kung ano yung magiging maganda para sa kanya, para sa akin, sinasabi namin. Because we both want each other. We want to give each other the chance to shine equally. Yes, yun. Yeah. Like, maganda ba yung makeup ko? Okay ba yung sagot ko? Yung damit ko? Yung mga little things, we really do appreciate those. Ayan, So, Jane. yun. Ayan, are we expecting ba na meron pang another on-screen partners kayo ni Josh? May magkakasama ba kayo ulit? Taray. I Joshua. think- yes, Did you mean I Joshua? think so. Kasi, maliit lang naman din ang industry namin. And I think, yeah. Ayoko lang magbitaw ng sip. But yeah, I think, yeah. Incidentally, hindi tayo nasamahan ni Joshua today because medyo tight na talaga yung schedule ng tao. But definitely, feeling ko he gets to watch this episode naman online. Okay, last question kay Mutya naman and Kenzie. So, since isa rin yung character nyo sa inaabangan, and ito yung comeback mo, Mutya, sa ABS-CBN. So, meron bang pagkakaiba ngayon na matanda na kayo and nagsimula Baka kayo, di ba? matanda ka naman. Anong tawag sa akin, chika?
Okay, go ahead, bebe. Ngayon, di ba nagsimula kayo bata, tapos ngayon? Ano ngayon? Matanda. Ngayon, gano'n. Na ngayon na, matanda na kayo. Tapos paano nyo tinulungan? Nawala. Paano nyo tinulungan yung isa't isa Oo. na maging komportable ulit? Kasi di ba, mga child wonders sila True. natin 10 years ago, 12 years ago. How was the working relationship? Oh, ang ganda pa rin ng tanong ngayon. I've been meaning to ask you. Naunahan mo lang ako. Chika, oo. How was the dynamic ngayon working together? Noon kasi, nagsasama kayong tatlo. Christmas special, Christmas series. Go ahead. Sige, ayan. Shinare ni Miss Jane. Ikaw ay pag-ibig po nagkasama din kami before. Correct, Opo. oo. Sa totoo lang po, nung mga unang eksena po, na-awkwardan ako. Nahihiya po ako kasi noon super kuya-kuya ko siya, di ba? Kuya-kuya po talaga yung tingin ko sa kanya before. Ngayon po, hindi pwedeng kuya yung tingin ko sa kanya sa screen. Kailangan parang tropa ko po yung tingin ko sa kanya sa screen. So, ayun. Ilang taon ka na? 19? Hindi po, 16, turning 17 po. Matanda nga. Matanda nga. 4 years nga pala ang pagitan nyo. Opo, yun po. Medyo na-tense lang din po ako. Kasi, syempre, si Jen Haranilla na po yan, di ba? Wow! Wow naman. Oo. Contender yan for best Totoo po, supporting. opo. Pero, medyo, na-relax din po ako kasi nakikipag-communicate po siya. Ganyan naman yan. Hindi Opo. nakakalimot. Opo. Hindi po siya yung like parang, kaya mo na yan, bala ka, basta may sarili akong ganun. Kumbaga, sinasabi po niya pag may suggestion din po siya sa eksena, ganyan. Tapos, lagi po siyang high blood. Ganun pa. Yan pa. Laging high blood at your age? Hindi po totoo yung high blood dito. Okay, I know. Ang ibig po siguro niya sabihin na high blood yung palagi po kasi akong malayo. meticuloso po ako sa mga eksena kasi gusto ko kung ano yung sinabi ni Direk, ano talaga yun yung gagawin. Siguro yung working relationship namin ni Mutya, ako hindi naman po ako nahirapan kasi nga gaya ng sabi niya, nagkasama na kami dati sa Ikaw yung Pag-ibig. Tsaka ano po kasi ako bully-bully po ako Hindi, parang bilang bata, hindi ko siya ano ba to? Wait lang, nahirapan na ako. Hindi mo siya kinakonsider na so talagang binubuli mo siya. Opo, parang ganun lang. Para light lang. oo. Para light lang na maging komportable siya. Kasi yun rin naman yung pang-asar ko sa kanila dati. Light lang yun, di ba? Di ba kayo yan nila sa Irene? Ginagano ko lang naman siya po. Binabardagol ko lang Luis siya. Abuel, ganyan. Kaya, ayun, naging maayos naman po yung working relationship namin. At yung communication talaga sobrang importante nun. Nakakatuwa siguro magsama to sa bagong project, Direk Darna, Direk Bene and Direk Avel. Yung tatlo. Di ba kasama si Cyril? Tapos dagdag mo pa si Luis Abuel na ang tangkad-tangkad naman ngayon. Okay, ang dami ko na namang sinabi. Go ahead, Tin. Yun lang po. Thank you. Tapos Thank you, Miss na? Tin. Sana po nasagot Kung alam namin ko yung lang, tanong mo. chika. Thanks for the question, Tin, ha? Beautiful. Thank you. Awesome. Ayan, we're down to our last 4 sets of questions. four para pa? sa ating 4 Chika. na lang. Yeah. We have Brian Albert Brian Abilito ay, ang saya nito. of Chicanes Matalino Avenue. to. Professor yan ng accounting, ha? Hey, mabuhay. Congratulations. Wow. And for Janela, my question is, kasi we saw you wore a Darna costume, yung green. How was the experience? And how was the experience also working with Joshua the second time around? And yung feeling na marami pa rin nag-ship for both of you? For the costume, it was a good experience. Actually, before we did that scene, nakausap ko si Miss Julianne and tapos parang I was with the writers. Tapos they told me the idea na pinipitch daw nila kay JRB yung Green Darna, mananaginip si Regina, tapos magiging Green Darna siya. Tapos sabi ko, oh, that's a good idea. Why not? Tapos sabi ko pa nga, mag-Valentina din si Jane, ganyan. Tapos parang, ayun, so when they found out I was excited about it, pinush nila, and natuloy siya. But, of course, hindi ko carry magpapusod like Jane. Kasi hindi ako nakapaghanda. So, they were able to form a costume just for me, kung saan ako komportable. It was nice. One sequence ko lang naman siya nagamit. Di ba Albert naka-costume din siya sa Valentina? Which is difficult na suotin? Yung Valentina. Oo, kasi medyo... Super. It's restricting, tapos may prosthetics. Tapos yung contact lens kasi na yon, yung snake contact,
umiikot siya. my So, God. kasi diba slit siya. Hindi ko alam na umiikot siya. So, gumaganon siya minsan. Magka-eksena kami ni Jane, bigla siyang tatawa. Sabi ko, bakit? Banlag ka na kasi. Nababanlag ako kasi nakaganon na yung isang mata ko. Yun lang Mahirap pala. naman yung mga director Sabihin mo niyo. rin yung kapag may mga mabibigat na eksena. Tapos kung kailan ready ka na, tsaka siya tumatabing eh. Oo, it's really hard kasi syempre pag emotional yung scene, you really have to concentrate. Tapos pag andun ka na, biglang, wait lang yung contacts mo tabing eh. So kailangan kong dukutin, ganyan. Actually, yung costume ko, may butas siya dito. Para lang maayos ko yung contact lenses ko. Paano kapag pag Mahirap Jaya, siya. tabingin na naman yung contact lens mo. Ikaw lang nakakita ng mga ganun ko kasi di ko na alam. Actually, guaranteed na wala kang chroma kasi green Darna ka. Diba? Hindi kayo shoot sa chroma. Blue yung chroma ko. Oo. Albert, sorry. Yung isang Joshua. question. Joshua. It's nice to work with, I said this din naman nung start, it's nice to be able to work with him again. Obviously, he's on his way up. He's an amazing actor and I know so much is in store for him. So it's nice na bilang magkaibigan naman din kami, it's nice to be able to work with him again. And I'm happy for him na marami siyang projects ngayon. Dito rin nabuhay ang mga Jane Shua, Janie. Are you friends with yung mga fans niyo ng love team niyo ni Joshua? Yeah, we're Na-meet ko friends sila na nung po. special screening natin. Eh. Yeah, napaka-supportive po nilang True. lahat. Kahit po yung nag-Dubai po kami ni Josh. Andun sila. Buti pa sila nakalipad. Nakalipad sila. Hindi, Dubai chapter, syempre. Yun. Ayan. And yung next question ko for you, Jane, congratulations. Thank you. After doing this, Darna, what does this mean to you as an actress? And how would you wish people would want to remember you as Darna? Unang pagiging success ng Darna, it's not just about me, but yun nga, about sa lahat ng mga taong naging parte ng show. And marami talaga akong nasakripisyo for this. That's why I'm very thankful na pinagkitiwala sa akin to ng management, sila Tita Cory, Ma'am Charo, Tita Malu, Sir Carlos, Sir Direk Lauren, and of course, the JRB production. Nagpapasalamat po ako sa kanila. And the next question again? How would you wish people would want to remember you as Darna? Marami eh. Una pa lang yung sa costume and then yung tagline din na ang pinakamalaking kasalanan ay kapag may kakayahan kang tumulong pero wala kang ginawa. Lahat naman na kasi ng mga generations ng Darna, may kanya-kanya kaming siguro legacy na nabigay sa mga shows na pinakita namin. And I'm really blessed na ngayon naging parte na ako ng Team Darna. Yan. Ayan. And follow through na lang. Kung ililipad mo yung mga bashers ng show na Ng to, show? saan mo sila dadalhin? Dadalhin ko sila sa bahay ni Borg or sa bahay ni Valentina. Doon. Ayun. Or pwede naman sa bahay ni Lola Berta. Pagluluto namin siya, di ba? Mahilig ano ba yung masarap na putahe ni Lola Berta? Tulingan. Yung ginataang tulingan. Yeah, so yeah, mga bashers, welcome kayo sa bahay. Thank you. Congrats, dear. I'd like to congratulate Jane. Ang ganda-ganda consistently mo sa serye. Ang Thank you ganda-ganda. po. Thank you so much. Napakaganda ng Maraming pagkakagawa salamat po. ng makeup mo, ng costume mo. I have to give credit to Reggie Cruz Yes. and Varda Mama siguro. Varda. Mama Vards and Yes. Reggie Cruz. Unbelievable skills talaga ng pinakita nun. Congratulations. Okay. Speaking, na-mention niya si JRB. I'd like to welcome Miss Julian Benitez. Is she here? Andito pa ba? JRB, hi! Our boss. Tita Julie! Miss Julian, andyan pa? Yay! Oo. Ayan. Mamaya we get to hear sana. Join ka naman photo update to Miss Julian later on. Okay, we're ready for more questions, Justin. Yes, and our next question will come from Alan Sancon of Stars. Oh my God! Kala ko hindi magtatanong. Kayo po kayo, Kuya Alan. Bumabelo pala. Are we gonna have killer questions later from one day? Wala? Yes, we have from we Miss have. Janice Navida. Ayan. Another killer question from another. Okay, go ahead. Ang dami ko namang sinasabi. Alan. Good afternoon. Congratulations sa Darna. Yeah.
mga tumatak talaga ngayon sa teleserye ng ABS. Yung first question ko for Jane. Hi, Jane. Hi, hello So, po. congratulations. Thank you. Curious lang kami, no, kung sa dinami-dami ng mga action scenes mo sa Darna, sabi mo, ang dami mong galos. Siyempre, may instances na madudumihan yung costume mo. How many costumes na meron si Darna para magpapalit-palit kung nadumin o nasira? Parang gano'n. Problema na production yata yung Alan. Charot lang. We have 16 costumes. Wow. Grabe. Hindi ko alam yun. So at least, di ba? It's very hard, especially kasi may pang beauty shots, tapos meron din pang harness. Ang madugo talaga kapag harness. Kasi iba't ibang harness ang meron kami. Siguro dun talaga kami tumagal sa harness. Yeah. How hard and how easy to wear yung Darna na yun? Darna costume. How many hours ba? May ganun ba? Or Initially siguro, matagal, Janie, no? With makeup and costume, 1 hour, ganyan po. And before, syempre nangangapa pa lang po kami, siguro 1.5. And hindi rin po kasi ako nagbibikini and nagsiswimsuit. So, grabe po talaga yung nilunok ko po talaga para lang makapag 2-piece. Ayan, so, ayun po. last na lang, memorable. Hirap naman talagang all your life, hindi ka nagtutupis ngayon. Suddenly, Hindi ba? grabe ang Actually, sakripisyo kahit sila ni Jane. Jaya, pinipilit na nila ako mag-bikini, mag-swimsuit. Pero sabi ko, konti na lang. For Darna, pwede pa. Pero soon, yun. Ano yung pinaka, sabi mo ang dami mong galos, pinaka nasaktan ka na eksena or Gusto parang mong masaktan, Alan? Nasaktan po ako mga ilang years. Oh, charot. No, I'm happy na and na ako, healed na ako. Sa stunts po, ang dami po talaga Husay ng stunts team nito. Na ER na po ako and may isang eksena ako with Josh na pagluhod ko sa kanya, hindi ko alam na may parang pako na Oh my God. ano ba yung pako na nakaangat? Tapos tumago siya sa tuhod ko. So, dugo siya ng dugo, sobrang sakit. Kasi sa may buto na siya banda. And buti na dun si Sir Jeff kasi nag-ano din siya EMT eh. And pinipilit kong hindi umiyak, nagpapaka-strong ako pero ang sakit talaga. So, tinakbo ako ng ER para, for Anti-tetanus. yeah, anti-tetanus. Marami pa, ano pa ba? Nasuntok ka. Nasuntok din ako. Nasuntok ako ng double ni Borgo. Like, grabe yung iyak ko doon. Sabi ko, first time lang ako nasuntok sa buong buhay ko talaga. Like, dito talaga sa mukha. Namaga yung mukha mo Namaga yung mukha ko nung time na yon. So, marami. Ano pa bang aksidente yung nangyayari sa akin? Tapilok. Yun yung sa, bago ko tanungin na, Darna, babaeng lumilipad. Ano pong pangalan nyo? Yung scene na yon, natapilok pa po ako nun. So, 2 days na naman kami. Pack up pa tayo nun. Pack up na naman kasi nga, yun. Natapilok. So, Imagine the kailangan- sacrifices Marami, she had to super went dami po through. talaga. Meron pa sa daliri, nasipa rin po to. So, muntik na rin siya ma-injured. Pero, with my, naman po, yung dito ko sa Tom ko, tuloy pa rin po kami. So, tinatago ko na lang po siya habang may fight scene. So, marami po talaga. At saka well attended by our security and safety, Yeah, safety. people naman yan ng ABS-CBN. So, accident siya eh. Hindi talaga siya maiiwasan minsan. But, as soon as, na mag-ingat ka talaga. Kaya dun sa mga gustong maging action star sa susunod, it's very normal talaga ng aksidente. Basta ready ka lang and tatanggapin mo lang talaga kung ano yung trabaho pinapasok mo. O LA gusto mag-action star. Nakita mo yung pinagdaanan ni, Ayan. ni Jane. Gusto mag-action star. Lagi ko nga pong hinihintay eh. Tita, paano na po yung fight scene natin? Wow, talaga naman. EMT. Okay, thank you, Jane. Yeah. Thank you. Thank you. Congratulations on the worth it, di ba? Hindi namin alam na ganun kahirap yung sakripisyo mo, pero Yes po. ang ganang kinalabasan sa screen, right, Sir EJ? Actually, Ewan ko. additional ko lang po, ang nagsabi, kasi before po Darna, nagprobinsyano ako. Oo, malala si din to. si Kokot po talaga yung nagsabi sa akin na Jane, normal lang ma-aksidente. So, pagpasok mo ng Darna, marami pa yan. So, yun na nga. Marami na nga yung na-experience ko. Yun. She was warned. Okay. Yung second question ko for you, Janelle. Hindi ba tapos? Kay Jane lang yun. Chika. Hindi. Kasi parang nakakatuwa ngayong press ko, na dating press ko niya ni Mutia. Magkasama kayong maliit at si Mutia. At di ba, baby Santo. sister mo siya. Please be careful with my heart, di ba? So this time, kumbaga, ngayon nakita mo ng
parang nakakatanda ba na nakita mo ng dalaga na yung baby sister mo Nakatanda sa... na naman. Medyo. So how was it? Nagkaroon din ba kayo ng parang bonding together on the set? Napag-usapan niyo yung mga nakaraan during the Be Careful with My Heart? Ganyan. Actually, hindi tayo nagka-eksena, no? Yes Hindi po. kami nakapag... Hindi kami nakapag-eksena ni Ate Regina eh. Pero Nagkakasama lang Dito, kami sa Darna, you never had a scene We together. never had a scene together. Pero sa standby area, at saka hindi rin kami magkasama sa location usually. Opo, usually So, talaga. hindi kami masyado nakapag-usap. But I just want to say that I'm so proud of her. She's blossoming into such a beautiful lady. Thank you, Ate. Ate Nikki. Correct. Last na lang, Janela. Kumbaga, isa sa mga, ang dami nag-trending na eksena, di ba? Isa sa mga nag-trending na eksena at pinag-usapan at ang daming mga post, yung kissing scene nyo ni Joshua, di ba? Na talagang Second week pa lang yata yun, Oo, di di ba? ba? Pinag-usapan yun sa social media. How was it? Kumbaga, yung preparation, kumbaga, mayroon ba kayong parang nag-practice, may ganun ba? Or parang, paano nyo pinag-usapan yung eksena na yun, di ba? Yung eksena nyo na kissing scene. Do you even, Awkward ba on your part? Parang ganyan. Actually, when we did it, hindi naman awkward. Kasi beforehand, pinag-usapan namin na, we're gonna have a kissing scene. Actually, not just one kissing scene. We had 3 or 2. Basta, malala pa siya. So, first time ko yun gawin on screen. But since, yun nga, comfortable naman ako kay Josh, especially nung time na yun, ayun, it wasn't awkward naman. And naka 5 takes kami. So, ayun. Yun lang. Okay, thank you. Congratulations, everyone. Thanks, Alan. Thank you. Thank you, Kuya Alan. And habang ina-usher natin si Miss Janice Navide na susunod magtatanong, I'll read some questions from Camille Naredo of ABS-CBN News. Actually, she sent 4 questions pero nasagot na yung 2. Pero yung isa, for Janela, you've mentioned na before na isa sa mga dream roles mo, yung mamamatay yung character. And how did you react when you saw that Regina would be killed off? And how did that impact your portrayal as Did you Valentina? dream of having a character na mamamatay? Yeah, I always used to say it pag tinatanong ako anong dream role mo. Parang gusto ko ma-experience na mamatay yung character ko. How did it feel? Siguro, recently ko lang din nagawa yung scene na yun. Siyempre nalungkot ako for Regina. Actually, nung nabasa ko siya, medyo naiyak ako. Kasi, ang dami din kasi pinagdaanan ng character ko. Tapos, she's gone. But, si Valentina naman ay buhay pa. So, yun. Abangan pa yun. Hindi ko alam anong pwede ko sabihin eh. Oo nga, nalilito na Muntik ako. na eh. Yung, Baka nag-overshare ka na, hindi ko alam Oo sa nga eh. umi-ere, ha? Okay. Go ahead. Alright, for yung isang question naman ni Camille is for Jane. Sabi niya, the fight scenes are among the highlights of the series. You had scenes where you were fighting as Narda and as Darna. May pagkakaiba ba yung approach sa fight scenes mo as Narda as opposed to Darna? Meron po. Actually, ang hirap kasi dual role siya. So, si Narda rin kasi nag-a-action din siya, not like with other Nardas before. Ang pagkakaiba nila, si Darna talaga meron siyang super strength. But because of my mom, Leonor, rinain kami dalawa ni Dean. Kaya po namin makipaglaban hand-to-hand. But with super abilities po ganyan. I think for Darna lang po yan. Yes. Ayan. Okay, ready na yung ano. Kasi may follow-up pa kay Jane. Jane, natuto ka na talagang to defend yourself. Ngayon, di ba na-train ka 1 year mong ginagawa? So, yung sabihin, yung na-acquire mo na yung kahit ikaw kaya mong ipaglaban ng sarili mo as Jane. Kung ano man kung pwede mong self-defense, pwede mong gamitin self-defense yung natutunan mo sa show, Jane. Actually po kasi nag-training po ako since 2019. So, hindi naman po siguro talaga na yung... Actually, for yung self-defense, oo. self-defense. But why not? I mean, looking forward ako. Maybe after Darna, I mean, pwede ako mag-train. Maybe I can invite them, di ba? Kasi, maganda rin palang platform yun for everyone, di ba? Especially sa mga kababaihan nowadays. But yun, with my stunts and trainings po, may mga pwede naman po kong i-apply. tuloy mo, But Jane. not everything. Oo. Yun po. Oo. So kapag lipad, turuan mo na rin sila. Pwede naman. Charot lang. Paano ba? Is Miss Janice ready before Alex Brosas? Before I call in Alex?
Ayan, si Miss Janice. Ayan. Miss Hi. Janice Navida of Bulgar. Hi, ayan kay Jane. Oo, since ang Darna role is an iconic role na talagang tumatak sa lahat. Di ba? Para matawag kang Darna, parang ang taas na agad ng level. So, my question is, will you be choosy in your next role in the future? Or kasi nasabi mo kanina, di ba? Parang you decided to rest for a while. Yun nga po, first of all, I really do love my craft as an artist. And since before Darna, hindi naman po ako maarte eh. Lahat po yata, kahit mga rape scene or kahit nagkaroon din po ako ng lesbian po ako, lahat, ewan ko kung tama yung word na pinapatulan ko yung role or yung ina-accept ko na lang Game ka. yung show, ganyan. Siguro, maganda rin po yun sa akin kasi nag-grow ako as an artist kasi hindi naman po ako perfect na actress. And marami pong mga challenges ako natutunan for that and nakikita. Siyempre, ibang-ibang tao rin po yung makakaharap ko. After Darna, of course, it's really up to management. So, maybe after po na magpahinga for the meantime, may mga nakalatag naman na din pong mga ibang movies or future projects po. And pag-uusapan na lang po namin yung with that. Yun po. Pero since nagbida ka, okay pa ba sa'yo to accept supporting roles? Why not? I'm open naman po. Ganyan. Basta it really depends din po with the story and with the character. Yun po. My second question is, syempre Jane, marami ka nakatrabaho dito sa Darna. Pero after this project, sino yung dream leading man mo na makasama? Or kahit sa mga veteran? Dream leading man? Actually, marami naman po akong gustong makatrabahong artista. Kasi yung isang dream leading man ko, si Paolo Avellino, he was supposed to be my leading man po kasi sa Darna movie. So, well, alam naman po niya yun na I think alam naman din niya na crush ko siya. Ay, may big reveal. Sana, kung hindi po natuloy yung Darna movie, looking forward pa rin po kung makatrabaho siya. But I'm really open to everyone naman po, kahit sa ibang network. Yan. Ayun na. And last na lang, EJ and Justine. Being Jane, ano yung dito kasi sa Darna, ang dami mong hinarap na laban. So, being Jane, ano yung malaki at pinakamabigat na laban na hinarap mo sa buhay mo at sa mga nambabash sa'yo? And how did you overcome it? Siguro po yung unang-una is yung na-announce po ko bilang Darna way back 2019. Kasi hindi ko po talaga alam kung paano ko po siya gagawin. Kasi una pa lang po sa lahat, hindi ko naman po talaga in-expect na ako po yung mapipili as Darna. But, ayun nga, syempre nasaktan din po ako nung una, sa unang labas sa social media. Parang na-overwhelmed ako. But, kalauna naman po, nandyan po yung management and my family to help me to cope up po sa mga ganong situation. And for me, it's very normal naman na sa akin when it comes sa bashing, ganyan. I think you just need to maybe stay away from social media sometimes or hayaan mo na, just let go and let it pass. Yun. Wait, wala na po. It's no big deal. Yan. So, mas tahimik ang buhay mo, Jane? Tahimik po talaga yung buhay ko ngayon. Ginugulo lang po talaga nila si Jan, pati ni LA. No, but for real po, tahimik po buhay ko ngayon. And I'm really blessed po talaga. Yun po. Okay, thank you and good luck. Thanks, Miss Janice. Ayan, we are now down to the last and finale question, a killer question from Sunday Inquiry Lifestyle, Alex Brosas. Mare! Ayan, mga favorite mo. Oh. Ayan. Ito na, for the record, 16 articles daw ang nasulat niya when we had a MediaCon, Justin, nung unang MediaCon natin. Tama ba 16 articles yung nilabas na inquiry? Taray. Sorry naman sa 2. Chika. May utang ka sa akin. I know, right? Kasi dalawa ang kulang. Oh, Gcash ko na lang. Gcash. To Janela, you were bashed for playing a villain in this series, and you were recognized at the same time for playing an iconic character. What matters most to you, being bashed for playing a role to the hill or
playing an iconic character which many idolized? Taray, parang mang-aaway si Kuya Alex mo. no? That's actually easy for me. Playing an iconic character for me is more important. Kasi yung bashers, hindi naman mawawala yun. Meron ba? Meron ka? Actually, konti lang naman for this Ayun, role. Halos wala naman akong experience much. But yeah, I'm just really honored to be able to play an iconic role, honestly. And considering pa nga the people who portrayed Valentina before, si Miss Sherry Hill, sina Miss Celia Rodriguez, madami pang iba. Mas doon ako nagfo-focus na sana nagawa ko siya as like with my own style. Sana nagawa ko siya successfully. Ayun. To Jane, playing Darna, a very iconic role, puts you in comparison with previous Darnas like Vilma Santos or Sharon Cuneta or even Regine Velasquez. How do you cope Angel Locsin. Locsin. How do you cope up with comparisons? With that naman po sa pagko-compare, actually, may mga sarili-sarili po kaming tatak na ginawa po as Darna. And I think ayun yung iba po sa amin, especially with the story, with the costume, and with the villains. Pero pare-parehas naman po yung effort and craft na binigay namin for the show. Yun po. She gave the tatak Jane De Leon, Maria, di ba? One last question. Jane, who is the Darna we do not know? Ano siya? Personally, like Jane? Whatever. Taray. Pati ako naguluhan, Parang hirap ako. Teka. You want a killer question? Yan na yun, I Mari. will Tama kill na. her. Charot. Chika na yun. Ano ang meron kay Darna na hindi No, nila who is Darna? We do not know. Because you played Darna, di ba? Yeah. And we are just watching you. So who is the Darna that we do not know? Okay. Like me or the character itself? Never. Yung Darna na hindi namin kilala. Kasi 2 hours na tayo si Darna. nagsasalitaan dito, di ba? So anything more you'd like to tell us na hindi mo nasabi? Oh, you give us a glimpse of Darna for you to answer it better. You give us a glimpse of Darna na sa tingin mo, hindi namin alam. Hindi namin nakikita. Sino yun? Ano yun? Mapapanood ba namin sa last 2 weeks ito? Actually, siguro si Darna naman kasi, she's very vocal and open. Siguro, ang hindi lang niya pinapakita sa mga tao kapag nasasaktan siya. Yun yung pinaka challenge na binibigay niya sa sarili niya, especially with her family, kasi she needs to be strong in front of everyone. Yun po. Okay, thank you. Next time, di ko na nga bibigay ang mic sa'yo, Alex. Why naman? Nahihirapan ang cast ko sa killer question, You're articulate naman. Thank you. Alright, and with that question from Alex Brosas, Justin, would you like to maraming salamat from our friends from the media. I'd like to- Diba? Lumampas tayo ng 5 o'clock. Kaya nga, I'd like to make a special mention sa friends natin from TV5 because we're also airing on TV5. Sino? Yung crew ni Von. Ayan. Andito. Hi, kuya. Maraming salamat po sa pag-cover and to the rest of the media. Ayan. Correct. And of course, I'd like to... Can I call in lang our business unit head, Miss Julie Ann R. Benitez? JRB, you have time to join us here before I turn you over to our host, Queen Mela. Hi, JRB. Any message lang? You were so into this project. Napaka-hands-on boss mo, JRB. And of course, tawagin ko na rin ang production team, Miss Maya, Miss Marisa, Miss Journey, Ate Irene, Jones, everyone. Is JRB on her? Papunta na? Ayaw niya. So, at this point po, I'd like to turn you over to... Enjoy the rest of the afternoon po. I'd like to turn you over to Queen Mela. Maraming salamat, Sir EJ and Justin, at sa ating mga super friends from the press. Thank you very much for your interesting questions. Indeed, napalalim natin ang usapan sa kung paano ang naging karanasan nila at kung ano ang aabangan ng ating mga manonood sa nalalabing 2 linggo ng Darna. Kaya naman po, at this point, I think it was mentioned a while ago, but we do have the presence of the Ravelo family. Kaya naman, it's time for us to acknowledge their presence. Let's all welcome
the family of Mr. Mars Ravelo. Naandito po sila. And the production team of Darna has something to present to the family. Ayan. Ayan po, talaga In fairness, parang Morticia Adams pa lang ang peg mo ngayon. Ano? Mela. Okay. Yes. Oh, incidentally, Mr. Rex Ravelo is supposed to be answering questions today. Couldn't make it at this sa part na ito. We'll have the the heirs po of the Ravelo family to come over here, and we'd like to request everyone to please stand up. Yes, dahil mayroon pong ibibigay na token sa ating Pamilya Ravelo, ang buong production team. Apo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oportunidad sa ABS-CBN, sa JRB Production para muling bigyang buhay ang kwento ni Darna sa ngayon. And we're now... Ayan po ang official poster ng Darna na print and pinaano ng the Winston Acuyong and his team. Thank you, Winston, for that beautiful official poster na hawak po ngayon ni Jane. Congratulations, ang ganda ng coverage natin today. The cameraman na kasama natin today, thank you so much, Mela. Look at that coverage, ang galing ng mga camera works today. Lovely. Iba talaga, Sir EJ, ang tatak kapamilya. Naman, Queen Mela. Diba? Mula sa production po ng ABS-CBN. Ayan po, kasama po natin si JRB. Hello po! Yay, she made it! Our business unit head, Miss Julian R. Benitez. Siguro the creatives may also come and the core staff. Kung gusto nilang ayan. Beautiful. Miss Maya, Miss Marisa, would you like to join the whole team? Ayan. Creative. Sir Dindo Perez, our head of creative, would you like to join us here? And your creative pool. Ayan. Thank you, Winston, Mama Winston, for this beautiful setup today. Oh, there you go. Of course, our consultant for makeup, Varda. There you go. Okay, susunod niyan tawagin natin mga cameraman ng Darna hanggang sa mapuno na to. Chika. Pero ang sarap makita, Sir EJ, na ito po ang bumuo, naging backbone ng Darna. Correct. Napanood po natin. PJ, please join. PJ Kalingo and Ronan Sioson. Sana yung iba pang staff, please. You deserve this moment habang naka-live streaming pa tayo. There you go. Miss Mel, Abaygar, our head writer. Oo. Papilit. Ay, naka-live streaming pala. Babash na naman ako. Sabihin, perya na naman. It really takes a village to produce a world-class teleserye. Gusto mo lapitan Queen Mela for a word or two from the heirs of our Ravelo family? Yes po. Ayan po. Sino po ang ating gustong magsalita at magbigay ng pasasalamat po? In behalf of Sir Rex na couldn't join us. Ma'am? Good afternoon, everybody. Maraming salamat sa lahat ng media na malaki ang naitulong sa Darna. Ganun din po, I want to congratulate lahat ng mga directors at lahat ng mga lead stars ng Darna at lahat ng mga iba pang mga kasamahan nila pa. At ganon din po sa lahat ng mga tao behind the cameras. Maraming salamat sa lahat sa inyo. Woo! Thanks po, ma'am. Mayroon pa po bang gustong magbahagi? Anyone who wants to share from the Ravelo family? Jane? Bago si Jane, I'd like to hear from Miss Julia. And JRB, would you like to say a word or two? A word or two na ipilit ko talaga. Good afternoon. First and foremost, I'd like to thank all the press na nandito. Kailangan pa talaga sa gitna. Dito na. Hindi mo pwedeng i-adjust ang camera. Ba't si JRB ang gagalaw? Joke, Salamat pong lahat sa support ng ibinigay niyo sa Darna. And I'd like to congratulate all the cast ng Darna and the whole production team. Diba? Lahat ng bumubuo ng Darna. Hindi madali ang naging journey ng Darna. Diba? Mula pa sa pagsalo namin sa pelikula, sa Darna the Movie.
hindi ganun kadali height ng pandemic nung inumpisahan namin to, and yet nandito kami sa finish line. Nailipad naman namin si Darna. Maraming salamat sa Ravelo family, sa heirs ng Ravelo for entrusting us with the project. Yun lang. Sa muling paglipad ni Darna. Of course! Diba? Sir Dindo, a word or two? The very shy creative head. Okay, so at this point, Jane, it's your turn to say with the family of Mars Ravelo. Kaya maraming salamat po sa pagkakatiwala po sa akin. Hindi lang po sa akin, kundi sa mga bumubuo po ng Darna. Maraming salamat po talaga. And yun mga kapamilya, maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta, nanood, at syempre mga nagpunta po dito. 2 linggo na lang po ang Darna. Marami po kayong aabangan. At may mawawala pa po ba? Or masasaktan po ba kayo? Or ikakasaya niyo po ba ang mangyayari sa ending? At syempre, grabe po yung hirap at sakripisyo ng ginawa po namin lahat dito, especially our creative heads po. Ayan, ang ating mga staff, Tita Julie, ang mga cameraman, mga taong bumubuo po sa likod ng camera. At sana po na-appreciate niyo po lahat ng ginawa namin. Well, hindi man po 100% na nabigay po namin sa inyo, pero 100% po yung binigay po namin puso para po dito sa proyekto na to. So maraming salamat po sa lahat. At sa susunod, makikita niyo po ulit si Darna sa paglipat niya. At ito na po ang pagkakataon ko po. Mga kapamilya, nasa Jensen po kami this Feb 3. Binigla Ikaw, Jaya, invite them for sa Jensen. Sana po makita namin kayo sa Jensen this Feb 3. Sa KCC yan. KCC Jensen. Tapos sa Feb 5 naman, we're gonna be in Trinoma. That's our grand pamamaalam finale mall show. So sana makita namin kayong lahat doon. Maraming salamat! Amin din ang pasasalamat sa buong produksyon ng Darna for giving us not just a world-class teleserye, but a teleserye that will hit our hearts and remember the power of a woman. At sa lahat ng mga press people, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagkalat ng mabuting balita tungkol sa Darna at sa inyo na mga nanonood sa atin. Super pasasalamat po ang hatid namin sa inyong lahat. Remember, Darna is not just a legend. She is a legacy. A legacy that will always teach us that every woman should stand for the best and the better, because the best and the better should always be grounded on the good and with the good. Kaya naman, bilang pasasalamat po, ay hatid sa inyo sa huling 2 linggo, ang super finale ng Darna. Muli, ako po si Miss Mela Habijan at ito po ang Mars Ravelos Darna's Super Media Con. Okay, again, thank you from the JRB Creative Unit family. Thank you everyone for coming. Mapakali, pero nandito